So, yung next question po is saan po nanggagaling yung mga products ng 7-Eleven? Paano po yung distribution method po ninyo? Ano po yung dinadaanan ng mga products nyo before po dito? Bali ano yan, nag-order kami through doon. Meron kaming yung ordering kasi sinesend lang siya tuwing gabi. Tapos parang CDI, iba yung mga fast food, iba yung ordering, iba yung tawag dito, iba yung nagde-deliver nun. Tapos iba din yung kay itong mga dry, so iba din siya. So ang magkakasama, hotdog, siopaw, rice meal, isa lang sila. Ang mahihiwalay lang itong nasa selling namin. So magkaiba So, sila. yung ordering po pala yung kada ibang brand, iba-iba po yung parang ordering nyo? Or- Isahan lang siya, ma'am. Basta itong lahat ng sa selling, mga wines, liquors, ganyan, health and beauty, cigarettes, isa lang siya. Ang mahihiwalay lang yung mga rice meal. Tapos, eto din, iba din to. Eto hindi namin to in-order, ma'am. Parang sila lang yung nag-ano sa store. Dadala lang nila. Si Selecta din, iba din yan. Yan yung mga magkakaiba. Yan nahiwalay. Selecta, Mr. Donut, Ice. Ano pa ba? Yung cone na ginagamit namin sa soft serve, yun yung magkakaiba sila ng nagde-deliver. Sige po. And gaano po kadalas yung delivery ng goods po sa store ninyo? May mga alternate distributor po ba kayo? If ever may problem po kayo sa main distributor po ninyo? Yung delivery, siya, araw-araw siya. So, pagdating sa mga rice meal, everyday yan, fresh yan, galing doon sa plant. Pero, nung tumaas yung gas, nalipat, CDI Pampanga kami, napunta kami kay CDI Pasig. Mas malapit. Mas malapit, kasi hindi na nila makater dahil unang-una malayo daw to. Tsaka lugi daw sa gas, parang gano'n. So, napunta kami doon. Pero, eventually, binalik na din nila mga kami kay Pasig. So, yun nga lang, medyo doon lang, hanggang ngayon, doon pa rin ang problema sa delay ng deliver. Tapos, minsan, inaabotan din sila ng truck ban, kaya lalong nade-delay. Pero mas better po no kasi mas lumapit po sila. So, next po is sino naman po yung responsible sa pag-receive and pag-check po ng mga deliveries po? Si Graveyard Ship. Sila yung Panggabi po talaga panggabi yung talaga. deliveries po. Restock po. Oo, kasi mas less yung tao sa gabi. Siguro pag mga around mga 2, wala na masyadong tao. Pwede na lang kung ang tawag dito, may mga event. Yan. Matao talaga yan. Pero, kadalasan, si GY, pag hindi dumating sa kanila, yun. Kaya lang, sa morning lang, or minsan, sa swing, mga 2:00 ng hapon, doon sila dumadating. Pero kadalasan yan, sa GY sila lahat. Madaling araw ang dating. Pero for a week po, ilang beses po kaya kayo nakapagpa-deliver po ng mga orders po? Araw-araw. Per week. Araw-araw po talaga. Kala ko parang yung forecast po ninyo, good for 1 week na yung stocks. Siya? Araw-araw. Araw-araw. Pero na-try niyo po yun before na parang per week, thrice a week po kayo nag-order. Kasi talaga kumbaga, kailangan kunyari may mabubutas na isa, so orderin mo siya. Orderin mo siya para hindi ka ma-out of stock kasi ang gusto, syempre ikaw as a customer, pag pumasok ka, ikot-ikot ka pa, 'di ba? So, kunyari wala to, o tingin tayo ng ibang parang mas dito. Pag wala, parang na-frustrate din yung customer. Parang, ano ba yan? Wala dito. Wala pala dito yun. Yung gano'n. Minsan naririnig din namin. 7-Eleven, wala po siyang main na binibenta. Tama po ba na? So, pang-sopaw ng 7-Eleven. Walang gano'n. So, kailangan niyo lahat. po pala orderin lahat. Like po sa mga milky po na namin. Yun po kasi ako nag-work. Talaga kailangan yung mga powder, yung mga base. Dito lahat talaga, Opo. Then, ilan naman po yung stock po ninyo per ship po? Kung paano po yung scheduling system po nila? Ang usually, sa morning, bali 3, 2 clerk, tapos yung manager isa. Ganun din.
Kapag ka lang sa GY, minsan tinatatlo kasi lalo na kung madaming orders para yung iba nagkakaha, iba naglilinis kasi all around naman dito eh. Hindi ka cashier lang, parang cashier bagger, Yes. parang maglilinis ka pa gano'n. So kailangan din namin i-maintain yung store image ng store. Yun. And yung last, paano daw po yung process po ng restocking po ninyo sa mga product shelves po? May specific person po ba doon or lahat po? Lahat. Yung naman, per ship, bago sila mag-end ng ship nila, or kunyari, umalis na sila sa kahan, na-endorse na nila yan. So, ito naman yung iintindihin nila. Magsastock sila, lalagyan nila yung walk-in, tapos if-facing nila para magandang tingnan sa customer. Ganon. Nandun naman yung stocks, titingnan lang din naman nila. Tapos meron naman kaming sinusunod na tingnan lang nila kung ano yung wala. Parang sabay na, pag nag-restock sila, kita na nila yung wala. So, Kasi nakapag-inventory na po eh. yun na yung o-orderin nila, mas madali. Okay po. And lastly po, ano po yung biggest operational challenge po ng branch po ninyo and location po ninyo ngayon sa operation? Operation. Ano ba? Ano ba sa operation? Parang wala pang challenge. Hindi po sila Well, na-challenge. parang wala pa eh. Parang Kasi, pag nag-off po kaya yung isa, may naging problem po kayo sa staff, wala naman po. ngayon meron. Short kami sa staff eh. Kasi yung iba nag-resign. So, nanghiram lang kami ng tao. May mga reliever po kayo. Na hindi din, kumbaga, nahirapan kami i-balance kasi sinusunod namin since hiniram lang namin sila, sinusunod namin yung availability nila. So, doon kami nakabase. Mag-a-adjust din po yung ibang mga staff. Mag-adjust sila. So, yun. Pero, sa lahat naman, wala naman. Pero bakit po kaya yung, ngayon lang po ba yun, yung may mga nagre-resign or from the past few years, ganun na po? Yung iba kasi nagtawag dito, nag-aaral. Nag-aaral sila kaya, pero sila din naman yung namin, ma'am. Sila din naman yung reliever namin. Parang bakasyon sila, tapos, or yung schedule nila na sa morning, kaya nasa graveyard naman sila. Yun, sino po si ma'am? Ay, ma'am. Hindi nagpagpagaling. Ayun po. So, dahil nga po students, hindi naman pong right now, hindi naman po more on students yung staff po ninyo. Hindi naman pa, isa lang naman. Kaya nag-adjust. So, ayun, regarding naman po sa sales and marketing naman po ninyo, ano po yung mga pricing strategy po na ginagamit niyo po para maka-attract po kayo sa customers? Pero nabanggit na po kanina, yung sa promos, ganyan. Ayan, ano na to. Sa ano ta? New products. New products? Oh, Nabanggit niyo naman may new products. sa ownership. Ownership, what type of instructor ruler? Who manage po the operation? Ayun, dito naman po tayo sa pagde-train po. Sa ownership structure and management plan, sino po yung madalas po na nagmamanage po ng 7-Eleven store? Siya po si manager. Si manager, sa branch po ba? Sa branch niyo po. Meron nandito meron kami si Ma'am Susan, siya yung parang OIC namin. So, pag wala si Ma'am, siya yung nandito, lipat-lipat siya dun sa tatlong store nila, ma'am. So, siya yung tumutulong sa aming mga manager. Pero hindi po siya daily. Daily po. Last month, daily si Ma'am Susan dito kasi bago lang ako eh. So, inalalayan niya ako. So, ngayon, off lang siya, Kaya wala po si Ma'am Susan. Ayun naman po. And paano niyo naman po na ma-manage or yung natitrain po yung mga employees niyo po? Ano pong training yung ina-undergo po nila? Pag trainee, ma'am, binibigyan namin sila ng 14 days na training. So, yung unang 3 days, dito muna sila sa labas, pinafamiliarize nila yung
mga category, tapos sinasabi ng mga clerk kung ano yung dapat nilang gawin. Kunyari, yung shift niya is 10 to or 6 to 2, so yung ginagawa ng morning, yun yung tinuturo nila. Tapos pag okay na siya doon, after 3 days, medyo tuturuan naman siya sa kaha. Lalagay naman namin siya sa swing. So, 2 to 10 yun. Yun yung peak hours talaga dito. So, nandun yung buhos ng tao. Estudyante, lahat. 2 p.m. to 10 p.m. Andun yung... Kasi yung yung private school at saka yung public ng high school, yun yung uwian talaga nila. So, yung 2 to 10, yun yung crucial dito. Bukod sa GY na mag-aasikaso ng deliveries. So, natitrain naman po talaga sila ng Natitrain through talaga sila. 14 days po. Effective naman po. Pag hindi yun, pag hindi ka okay, may evaluation kasi yun, ma'am. So, pag hindi pa okay doon sa 14 days, extend namin ng another week yung training. So, hindi nyo po pala parang yung training na to, final na to na magiging work. Kasi kapag di siya okay, so, kanyari, in-extend mo, hindi pa din okay, hindi na naman siya itutuloy. For the managers naman po, katulad po ninyo, ano po yung mga challenge po na pwede nilang ma-face sa pag-ooperate po ng branch? Challenge. Sa akin, ma'am, ang challenge ko, humawak ng tao. Kasi, hindi ko ma-predict yung ugali nila or yung nila nitong araw na to. Kunyari, okay sila ngayon, bukas hindi. So, kunyari, ngayon productive sila, bukas hindi. Dun kami nahihirapan ni ASM. Pero, sa work naman, okay lang naman yung work. Dun kami minsan nagkakaproblema talaga sa tao. Sa schedule naman po nila, damay din po yun. Minsan na may time sila na ayoko ng ganitong schedule ko, yung ganun. Pero, naman kami, binibigyan ko naman sila ng, kanyari, bago ako gumawa ng schedule, baka may lakad sila nitong papasok na week. So, i-advise na nila para yung schedule ba, itatapat kong off nila yon or kailangan nila ba ng 2 days off, ganun. May consideration pa rin po talaga para next naman po is safety. Ayun, may question po dito. Sino po yung owner po ng branch na to? And franchise own po ba siya or company own po ng 7-Eleven? Franchise. Kay, si Ma'am Ruby. Ruby Arcega po yung yun po kasi sulat namin sa letter. Si Ma'am Ruby. Pero Ma'am si Ruby. Ma'am Taala po yung Si Ma'am Ala sa operations. kasi po nung mga nakaraan morning nagpupunta po talaga siya sa mga branch. Kanina po sana pupuntahan ko po dun sa kanila para po matanong-tanong na din. Ngayon, Hindi sino po ba si Ma'am ata. Ruby? Niya kay Bulacan po ata. Tsaka may inaayos daw po dito sa store nyo ngayon. Sa Ako ma'am, tiles po tiles po. ata. Ayan. Kaya medyo madumi, maalikabok. Yun ma'am dalawang balik na. So, kasi kailangan din namin to para sa store image ng store. Yun nga po yung nasabi sa akin last time yung tiles na Ang ayos. tiles na ayun. Sakto po mag-fiesta pa po dito. Opo. Kaya minadali. Pero lang. may mga naiwan pa din. Ayun. Yung lastly na po tayo. Kaya pa ba ng... Okay. Ayun naman po. Sa financial plan naman po tayo. Pero okay lang po if may mga hindi po tayo pwedeng sagutin. Yung una po, paano nyo po na may make sure na may profit po si Obando branch knowing po na mas mataas nga po yung ibang competitors po. Binabalance namin yung ordering sa daily sales namin. Parang kung dapat may matitira pa din. Kunyari kung ang sales mo ay let's say 50, o-order ka ba ng mas mataas sa 50? Syempre lower. Tapos yun nga, gaya ng binanggit ko, yung strawless, kailangan namin ibaba yung expenses namin. Tapos,
ano din, sa electricity, yan, titipid kami. Kunyari, maliwanag naman, so, hindi namin, may iba nakapatay na siya. Tapos, make sure namin yung mga tubig, walang tagas para mababa din yung bill namin ng tubig. Yun. Tapos, sa ano din, syempre kasama din dun yung schedule. Kung hindi naman namin need mag-OT, so, hindi na, para malas din yung expense nila. Pero ano naman po yung parang daily usually nag-range po yung sales po ng abando? Daily. Yung daily, may daily inventory po ba kayo? May daily Ay, wala. weekly po yung Ano yan, sa, monthly. meron silang sariling auditor kasi si 7-Eleven to. Ano naman po yung mga products po na mataas po yung profit margin po? Cigarettes. Cigarette. Yung mga nandoon po sa cashier, yung vape, yung iba po. Kasi yung ano namin, yung mga wines and liquors, ano lang siya, seasonal lang siya. Seasonal. Occasion lang, pag kadalasan. Pero meron din naman na, like yung CLBB na bagong labas. Yun, maano siya, actually, meron din naman ng Pure Gold, meron din ng, nag-ano na kami, All Save, meron din sila. Kaso nung mga nakaraan, walang mabili sa kanila. So, kami lang yung meron. Stock. Pero pag naubusan naman po kayo nun, parang nagre-restock na nakakapag-restock po kayo agad. Bali, tinitingnan din namin. Kunyari, isang box na lang to. So, order na kami. Yung order namin, dadalawa yung box namin para maubos man siya agad or di man maka-order, meron kami pang replenish agad. Ano naman po yung target na sale po ninyo na sa yearly or monthly po? Ay, hindi ko pa alam. Hindi pa siya naka-ano po.